Pinili ni Eros na pumuesto sa kabilang dulo ng upuang malapit sa main aisle na okupado ng isang magkapareha. Mas gusto ko sana na kami lang talaga sa buong hilera ng mga upuan pero hindi na ako nagreklamo pa. Kinuha sa akin ni Eros ang mga bitbit kong shopping bag at mas nalang ipinatong sa bakanteng upuan na malapit sa amin kasama yung mga daladala niya. Una siyang umupo at tatabi na sana ako sa kanya pero hinila niya ako upang sa kandungan niya mismo mapaupo. "You promised to get dirty with me." Pabulong niyang ana sa likod ng tenga ko. Alam ko kung ano ang kasalukuyang estado niya dahil nauupan ko ang nag-uumigting niyang kahandaan na handa ng sumabak sa labanan. Mahina ako na pamura nang maalalang shorts ang suot ko kaya kinakailangan pa talaga itong hubarin. Medyo nasa sulo kami kaya mas madilim ang kinaroroonan namin kumpara doon sa nasa gitna na minsan ay natatamaan ng liwanag mula sa screen. Wala naman siguro makakapansin kung magubad ako dito. Parang walang nangyari nung umuwi na kami ni Eros. Walang nakapansin sa mga katulong na nakasalubong ko na iba na yung suot ko ngayon kumpara kanina pag alis namin. Mula kasi sa sinihan ay dinala ko ni Eros sa isang hotel at ilang rounds muna nangyari bago kami nagpa siyang umuwi. Dahil sa nalalagkit na ay naligo na rin ako doon at nagpalit ng damit. May silbi din naman pala yung mga napilitan kong bilhin kanina. Pagkarating namin ay agad na sumalubong sa amin si Ate Sandra. "Eros, nakita raw kayo ni Mama?" Nakangiti nitong salubong sa asawa. Matamis din itong umiti sa gawi ko bago muling ibinalik ang atensyon kay Eros. "Yeah, we talk about your new shop." Alam mo bang mas excited pa nga siya kasi sa akin? Natatawang tanong ni Ate Sandra. Pasimple akong lumihis paalis nang nagiging abala na sila sa pag-uusap. Ayokong mapuna ni Ate Sandra na bagong ligo ako. Mahirap na dahil shopping lang ang alam niyang lakad namin ng asawa niya. Bilib din ako kay Eros dahil kahit hindi nagpalit ng damit matapos maligo ay ang presko pa rin niyang tingnan na para bang hindi kanina pinagpawisan sa pinaggagawa namin. Tiyak na hihimatayin sa Ate Sandra pag malaman nito kung ilang ulit akong inangkin ng asawa niya. Bit-bit ang mga napamili namin ay tahimik ako umakyat papuntang silid ko. Pagkapasok ko ay nagulat pa ako dahil nadatnan ko doon si Renz. Yung gulat ko ay agad na napalitan ng galit nang makitang hawak nito yung picture frame na nasa nightstand ko kung saan ay nandoon ang larawan namin magkakapatid kasama si Papa. Iyon ang paborito kong picture dahil hindi kasali doon yung madrasta ko. "Anong ginagawa mo dito?" Mataray kong tanong kay Renz, sabay agaw ng hawak niya. Matapos ibalik sa dati nitong kinalalagyan ay matalim ang tingin kong bumalik sa kanya. Ganito ba ang mga tao sa pumamahay na ito? Pumapasok ng walang paalam sa umuukupan ng silid? Kahit hindi talaga ako dito nakatira at hindi ko bahay ito, ay sana na may bigyan nila ako kahit konting privacy. Kung sa Ate Sandra at Eros ay mapapalampas ko, ibang usapan na pagdating sa lalaking kaharap ko. Pareho lang naman kami nakikitira dito kahit na sabihin pamangkin siya nung may-ari. "Saan kayo galing na Tito Eros?" Balik tanong niya sa akin at hindi man lang pinansin ang tanong ko. Manhid yata ang buwisit na ito kaya hindi natitidag nang ipinapakita kong galit. "Sa mall." Namewang kong sagot. "Ikaw, bakit ka nandito sa silid ko?" Mariin kong tanong ulit sa kanya. "Bakit bagong ligo ka?" Nakataas ang kilay nitong balik tanong ulit. Ang hilig niyang rasbaka ng tanong ang tanong ko. Hindi ko pinahalatang kinabahan ako bigla sa tanong niya. Ayoko pang mapaaga ang pagkakabunyag ng pinagagagawa namin ni Eros. Gusto ko munang sulitin ang mga sandaling magkasama kami, lalo na ngayong naranasan ko ng masarapan sa piling nito. Nakiusap ako kay Eros na idaan niya ako sa pinakamalapit na beach. Diretso ang tingin ko sa kanya habang nagsisinungaling. "Masaba na ba ngayong maligo pag nagbe-beach?" Hindi nagpapatalo kong tanong. Napapansin kong may angking galing pala ako sa paghahabi ng kwento. "Hindi ka man lang namula sa init ng araw." Puna niya at inilapit pa ang mukha sa mukha ko upang suriin ako sa malapitan. "Alam mo, ang dami mong napapansin." Nilangkapan ko ng pagkairita ang boses upang ipaabot sa kanya na naiinis na talaga ako. "Masama bang maging observant?" Natatawa niyang tanong. "Hindi pagiging observant yang sa'yo eh." Sarkastiko kong tugon. "Pagiging chismoso yan at pagiging pakalamero."
Trespassing na itong ginagawa mo. Hindi ako tsismoso. Mabilis niyang tanggi. Inaamin kong mali na pumasok ako nang walang paalam sa silid mo, pero hindi ko intensyong makialam dito sa mga gamit mo. Maniniwala na sana ako na hindi niya intensyon na makialam kung hindi ko siya naabotang hawak-hawak ang gamit ko. Pwede ba? Huwag ka na magpaliwanag at lumayas ka na dito sa silid ko. Mataray kong sabi. Binigyang diin ko pa yung huli kong sinabi para naman tubuan siya ng hiya. Sorry na. Pumanhin niya. Curious lang naman ako kaya pumasok ako nung matuklasan kong hindi nakalak yung pinto. At tinignan ko lang yung picture mo dyan. Tinuro niya pa ako na saan yung picture frame. Wala akong pakialam kung curious ka o ano. Pabalag kong sagot. Sa susunod na gagawin mo ulit ito, magsusumbong na ako kay Sandra. Pananakot ko sa kanya. Alam mo, napapansin ko na malakang pagkakaiba niyo ng pinsan mong iyon. Muli ay komento niya. Mukhang wala naman siyang pakialam kahit na kanino ako magsumbong. Kahit nga magkapatid ay minsan malaki yung pagkakaiba, kaya walang nakapagtataka dyan sa napapansin mo. Nandidilat kong wika. Ang nakapagtataka ay kung bakit ang kapal na mukha mong manatili pa rin dito sa silid ko kahit na pinapalayas na kita. Ang sungit mo. Maganda ka pa naman sana. Aniya. Alis! Buliw ko sa kanya at hindi binigyang pansin ang huli niyang sinabi. Nagdidilim ang paningin ko sa iyo kaya lumayas ka. Sasagot pa sana siya nang biglang may sumingit sa usapan namin. Ano nangyayari dito? Napabuga ako ng hangin na napalingon sa pintuan kung saan nanggaling ang boses ni Ate Sandra. Saglit pa ako natigilan nang makitang kasama ni Ate sa Eros na ngayon ay seryosong nakatingin sa amin ni Renz. Halatang disgusto sa mukha ni Eros dahil sa naabutang tagpo. Ngali-ngali kong sikmuraan si Renz nang walang babala itong umakbay sa akin. Pinapalala niya ang sitwasyon namin sa mga mata ni Eros. Misunderstanding lang po, tita. Magalang nitong sagot kay Ate Sandra. Tinignan ko ito ng masama pero nginitian lang ako ng gago. Kung makatita kay Ate Sandra ay akala mo talaga ay nasa tamang katinuan. Nangunot ang noo ko nang bigla ay unti-unting nalusaw ang nararamdaman kong inis para kay Renz. Nang mapansin ko ang paglitaw ng cute nitong biloy sa kaliwang pisngi habang umingiti. Kahit na inis ako sa isang ito ay aaminin kong gwapo talaga ito. Dugong Aldovino nga ang gago dahil ang lakas ng karisma. Napairap ako sa kawalan nang kumindat pa ito sa akin nang mahuling nakatingin ako sa kanyang muka. Mabuti naman at magkakilala na kayo. Nakangiting wika ni Ate Sandra. Oo naman po, tita. Masiglang sagot ni Renz. Manang-mana mo sa kagandahan ninyo itong si Rian. Panay ang puri sa akin na lalaking ito. Gusto yatang sumipsip. O baka naman pambawi niya ito sa pagpasok niya dito sa silid ko nang walang paalam. Kapansin-pansin na panay ang ngiti nitong si Renz kahit pa kanina nung nagtataray ako. Nasobrahan siguro ito sa tiki-tiki nung bata pa kaya masyadong pabibo. Nang aksidenteng dumako ang tingin ko kay Eros ay malakas na kumabog ang puso ko. Hindi iyon dahil nataturn on na naman ako sa kagwapuhan nito kundi ay dahil sa paraan ng pagkakatitig nito sa amin ni Renz. Matalim ang mga mata nitong nakatuon sa braso ni Renz na nakaakbay sa akin. Umayos ka, Renz. Sa akin ka mananagot pag yung si Rian ay isasali mo sa mga kalokohan mo. At para namang hahayaan ko iyon. Mas pipiliin ko pang gumawa ng kalokohan kasama sa Eros kaysa makipag-usap o makipaglapit dito kay Renz na sintigas yata ng bato ang muka. Ate Sandra, pwede po bang bitbitin niyo ng paalis sa lalaking ito? Bigla ay seryoso kong wika. Iba talagang maglambing itong pinsan niyo, tita. Hindi ko nagpapatawa pero tawang-tawa ang walang hiya. Hindi porket nababawasan ang inis ko sa kanya ay hindi ko na siya kayang saktan pag napuno ako sa kanya. Ipapaalala ko lang sa iyo, Renz, na black belter sa judo iyang si Rian. Tugon ni Ate Sandra. Kasing bilis ng kidlat ang ginawang paglayo sa akin ng gago. Parang nakuryente lang. Seryoso? Gulat niyang tanong habang palipat-lipat ng tingin sa aming dalawa ni ate. Champion niyan. For 6 consecutive years sa national competition bago siya tumigil sa pagsali sa mga kompetisyon. Proud na pagbabalita ni Ate Sandra. Nangunot ang noo kong napatingin dito. Nawala na nga sa isipan ko ang tungkol sa bagay na iyon dahil matagal na akong huminto pero naaalala pa rin ito. Kunti na lang at iisipin kong stalker ko ito o di kaya ay fan. Wow! Mga bulalas na Renz at awang ang bibig na tumitig sa akin. Buti na lang at hindi mainitin ang ulo mo. Hilaw itong napatawa habang napapakamot ng ulo.
Naisip siguro nito na pwede ko siyang ibalibag nung basta-basta na lang niya akong inakbayan. Malapit na nga kanina eh. Makahulugan kong sagot. Kaya, ingat ka next time ha? Pahabol kong habilin. May nangyari ba kanina? Usisa bigla ni Ate Sandra. Wala po ate. Maagap kong tugon. Na mali lang po ng silid na pinasok sa Renz. Dugtong ko habang makahulugang nakatingin kay Renz. Balita ko'y lumipat ka daw ng silid. Baling bigla ni ate kay Renz. Napasulyap ako kay Eros na kanina pa walang imik at sakto namang tumingin din ito sa direksyon ko kaya nagtagpo ang mga mata namin. Pareho naming alam ang dahilan kung bakit lumipat ng silid si Renz. Hindi ko napigilang makaramdam ng panlalamig dahil baka biglang dumulas ang dila na Renz at kung ano pa ang masabi nito, ngayong buong akala nito ay si Ate Sandra ang kasama ni Eros nung maabutan nito kami may ginagawa sa dating silid nito. Kaya ka ba naligaw dito sa silid ko dahil balak mong dito sana lumipat? Singit kong tanong kay Renz upang hindi nito masagot sa Ate Sandra. Hindi naman. Nakangiti nitong sagot. Ngaling-ngali kong burahin ang nakapaskil na ngiti sa mga labi nito dahil hindi ito oras upang magpa-cute siya. Gayong nanganganib ang sitwasyon namin ni Eros. Katabi ng silid mo yung bago kong silid. Dugtong pa nito. Naningkit ang mga mata kong tumuon sa kanya. Ibig niya bang sabihin ay nasa kabilang silid lang siya kagabi habang magkasama kami ni Eros dito sa silid ko? Kumusta naman ang unang gabi mo sa kabilang silid? Kalmado kong tanong sa kabila ng kabang nararamdaman. Paano kung may napansin itong kakaiba kagabi o may narinig na ingay mula dito sa silid ko? Mas malala ay kung napansin nito ang pagpasok dito na Eros o di kaya ang paglabas nito pagkatapos ng ilang oras na pananatili dito sa loob ng silid ko. Okay naman. Kibit balikat na sagot ni Renz. Tito Eros, yung dati ko palang silid. Sinong uukupan noon? Bigla ay tanong nito sa tahimik na tsuhin. Ako. Walang gatol na sagot na Eros. May problema ka ba roon? Nangahamon itong tanong pabalik. Mainit yata ang ulo ni Eros. Hindi nagbago ang matalim nitong tingin kahit na nabanggit iyong paglipat ng silid ni Renz. Sa halip na kakitaan ng pagkabahala ay mukhang galit pa ito. Hindi ko alam kung bakit bigla itong naging bad mood gayong pinasaya ko naman ito kanina. Eros, nambubuli ka na naman. Saway ni Ate Sandra sa asawa. Nakakatakot talaga si Tito, no? Pabulong na tanong sa akin na Renz. Sinamaan ko lang siya ng tingin at hindi na sinagot pa. Nang sulyapan ko sa Eros ay mas lalong tumalim ang tingin nito sa gawin namin na Renz. Lumayo ka nga sa akin dahil nadadamay ako sa death glare ng tito mo. Mariin ko utos kay Renz. Kaya nga ako lumalapit sa iyo dahil kanina niya pa ako pinanlilisikan ng mga mata eh. Sumbong na Renz sa akin. Wala naman ako nagawang kasalanan. Ako pa nga yung kailangan lumipat ng silid dahil sa kanya. Pabulong nitong pagpapatuloy. Itong pagkatsismoso talaga na Renz ang bubo ko sa amin na Eros. Ang sarap busala ng bibig ng lalaking ito. Manahimik ka na. Mariin kong utos dito. Renz, Rian, bumaba na pala kayo dahil sabay-sabay tayo maghahaponan. Maya-maya ay pag-aaya ni Ate Sandra. Mag-celebrate tayo dahil may na-close sa kundil. Congratulations, tita. Masayang bati ni Renz. May ina akong napatawa nang pumalakpak pa ito na may kasamang talon. Ang laking mama pero napakaisip bata. Salamat, Renz. Ani Ate Sandra. Agad kong ibinalik sa formal ang mukha nang makitang nakatingin sa akin si Renz. Pinandilatan ko ito ng mata bago inirapan. Nang humakbang ng palabas ng silid si Ate Sandra ay hinintay kong sumunod na rin si Renz. Pero kailangan ko pa itong ambahan ng suntok bago nito naisipang gawin iyon. Masama pa rin ang tingin ko rito nang sumunod na rin ako. Don't let him get close to you. Paanas na wika ni Eros nang mapadaan ako sa harapan niya. Kunwari ay hindi kami nag-uusap na tumango ako bilang tugon sa kanya pero diretso pa rin ang tingin. Nang lumingon sa amin si Renz ay pinanatili kong blanco expression sa kabila ng kapansin-pansin na presensya ni Eros na nakasunod sa akin. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Renz pero alam kong kinakailangan ko magdoble ingat sa kanya. Masyadong marami ang napapansin nito at nakakabahala ang pagiging sobrang masayahin nito. Ayokong ito ang magiging dahilan upang pumalpak ang plano ko. Mapapakinabangan ko siguro ang pagiging chismoso nito pero hindi muna sa ngayon. Masyado pa akong nawiwili sa piling na Eros.
Kulang pa ang pangangalay ng balakang ko at nararamdamang pangahapdi upang maibsan ang nararamdaman kong pananabik sa asawa ng pinsan ko. Gusto ko pa itong paulit-ulit na tikman hanggang sa ako na mismo ang magsawa. Pagkatapos ng hapunan ay nag-aya sa Ate Sandra sa pool area. Konting wine at kwentuhan para sa bago niyang na-close na deal. Wala naman doon ang buong atensyon ko kundi Nakay, Eros. Paminsan-minsan lang itong sumasabat sa usapan kung saan ay bida-bida na naman si Renz. Malamig ang hangin panggabi at masarap tumambay dito sa tabi ng swimming pool. Nakakadagdag sa nakaka-relax na pakiramdam ang init na hatid ng iniinom naming wine. Mas maigi sana kung hard ito pero mapagtsatsagaan ko naman lalo na at ang visuals na Eros ang nakahaing pulutan. Kailan pa kaya ako magsasawang pagmasdan ng aristokrato nitong muka na kahit hindi ngumingiti ay para akong inienggan yung magkasala. Nakakapanghinayang talaga at huli na kaming pinagtagpo kung kailan ay mag-asawa na sila ni Ate Sandra. Hindi ko naman sana mararamdaman ng ganito kung hindi siyang asawa ni ate. Pero kung nagkataon, ganoon nga ay hindi rin siguro kami aabot sa tikiman para lang sa binabala kong gawing iskandalo na ikayayanig ng ama ko sa kinaroroonan nitong pedestal. Hindi ko nakikita ang sariling pumapatol sa ibang may asawa kung hindi sa Eros at malamang ay hindi ko rin maiisipang akitin ang asawa ng pinsan ko kung nagkataon. Rian, tumawag pala si Tito Luis. Agad na bumaling ang atensyon ko kay Ate Sandra dahil sa pagbanggit nito sa pangalan ng ama ko. Kinukumusta ka niya? Lihim akong napaismi dahil sa narinig. Kukumustahin lang ako ay sa ibang tao pa nagtanong. Nasa upo na ko at alam niya ang numero ko kaya bakit hindi na lang siya direktang tumawag sa akin. Dadalaw daw sila dito ni Tita Maura sa Makalawa. Pagpapatuloy ni Ate Sandra. Pagkarinig sa pangalan ng madrasta ko ay hindi mapigilan ang pagsiklab ng galit sa loob ko. Isasama pa talaga ni Papa ang babaeng iyon? Kumukulo ang dugo ko pag nakikita ko ito. Matapos ako ipatapon dito ay ngayon dadalaw-dalaw sila. Manghang kong pahayag. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Ate Sandra dahil sa tono ko. Hindi ko na kailangan pa magkunwari dahil masama naman talaga ang ugali ko. Sobrang sama na kapag malaman ni Ate Sandra kung ano ang ginagawa ko kasama ang asawa niya ay Chuck, higit pa sa gulat ang mararamdaman niya. Nakikita ko sa sulok ng aking mga mata ang paninitid ni Eros pero hindi ko ito tinapunan ng tingin. Nahagip din ang tingin ko ang seryosong mukha ni Renz habang nakatingin sa akin. Rian, kung may problema kayo pwede mo akong kausapin. Malumanay na wika ni Ate Sandra kapag kuwan. Isang nang-uuyam ng ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Alam kong nasa akin pa rin ang tingin na Eros at Renz, kaya sinigurado kong walang mababasang emosyon ng mga ito sa mukha ko. Sinadya kong panatilihin ang mga mata sa maamong mukha ni Ate Sandra. Habang naglalakbay, ang tingin ko sa mukha niya ay sumagi sa isip ko kung ano kaya ang magiging itsura niya. Oras na maisuwalat ang namagitan sa amin na Eros. Huwag ka mag-alala, ate. Isang aral ng ngiti ang ipinaskil ko sa aking mga labi. Hindi ko ugaling mangolekta ng problema. Ako pa nga yung namimigay. Makahulugan kong sabi. Tumayo na ako bago pa siya makasagot. Hindi ko kayang tagalan ang naaninag kong concern sa mga mata niya. Tumayo na ako bago pa siya makasagot. Hindi ko kayang tagalan ang naaninag kong concern sa mga mata niya. Hindi ko kailangan ng anumang simpatya mula sa kanya dahil matinding sakit ang balik noon sa kanya, oras na matuklasan niya ang ginagawa namin ng asawa niya. Excuse me. Mauna na ako magpahinga. Napagod ako sa pag-shopping. Paalam ko. Nawalan ako ng ganang manatili pa rito kasama sila. Good night. Hindi ko na hinintay ang sagot nila at tumalikod na ako ng tuluyan. Walang nakapansin nang nawala ang walang pakialam kong expression sa muka at napalitan ng pinaghalong galit at lungkot. Nagagalit ako dahil kahit anong pilit kong pinagsisiksikan sa utak ko, nakakayanin kong mag-isa na malayo sa pamilya ko at kay Papa ay may parte pa rin sa aking uhaw sa pansin nila. Gusto ko pa rin maramdaman mula sa sarili kong ama na ako yung bunso niya. Ako lang yata yung bunso na hindi paborito at kalimitan ay isinasantabi kaya heto, lumaking kulang sa pansin. Nakaugalian ko ng lagi ang paghahanap ng dahilan upang bigyan ng pamilya ko ng sakit na ulo. Kung sana ay buhay ang tunay kong ina ay may nag-iisang tao sanang bumubusog sa akin ng pagmamahal at pag-aalaga. Oo at nagampanan ni Maura ang pagiging ina sa akin pero lahat ng iyon nabaliwala nang matuklasan ko ang totoo.
Kasabay noon ay biglang nagkaroon ng lamat ang relasyon namin ni Papa at iglap lang ay biglang nagbago ang lahat sa pagitan namin. Ilang saglit lang ay narating ko na ang inuukupang silida. Pabagsak kong ibinagsak ang sarili sa malambot kong kama at itinakip ang nakatuping braso sa nagiinit kong mga mata. Sa likod ng pagiging sutil at sakit ko sa ulo ay ang pagiging iyakin ko. Pagdating sa paghahangad ng sapat na atensyon mula sa sarili kong ama. Kaakibat din noon ay ang paghihimagsik sa loob ko at paghahangad na saktan din siya katulad ng naranasan ng totoo kong ina. Ilang sandali lang ako sa ganoong posisyon nang biglang bumukas muli ang pintuan. Mabilis na dumako roon ang tingin ko at nakahanda na iyong singhal ko para sa sinumang trespasser pero nabitin lahat ng iyon nang makitang sa Eros ang bagong dating. 1 second ay nasa pintuan pa siya pero iglap lang ay marubdob na kaming naghahalikan. Walang salitang namagitan sa amin dalawa at basta na lang nag-uusap ang mga katawan namin. May pagmamadali sa mga kilos namin dalawa habang tinatanggal ang saplot ng bawat isa. Akala ko ay sapat ng halos buong araw kaming nagpakasasa sa bawat isa pero heto at napatunayan kong kulang pa rin. Kahit nga kasalukuyan pa rin magkabuklod ang mga katawan namin ay hindi pa rin tuluyang humupa ang pagkauhaw namin sa bawat isa. Rian? Kumubog ang puso ko kasabay ng paghulagpos ng pinipigilan kong orgasmo. Naninigas ang katawan ni Eros hindi dahil sa nasa labas lang ng pintuan ng asawa niya, kundi dahil nabot niya na ang sukdulan. Hinahanap kaya ng asawa mo? Pabulong kong anas malapit sa kanyang tenga. Rian, can we talk? Muli ay tanong ni Ate Sandra sa labas. Ate, pagod po ako. Napilitan kong sagot. Nasundan ko iyon ng mahinang ungol ng pabirong kumagat sa leg ko sa Eros. Gusto ko na pong magpahinga. Muntik pa akong pumiyok sa dulo nang gumalaw bigla sa Eros. Huwag kang mag-aatubiling lumapit sa akin pag kailangan mo ng kausap. Narinig kong saad ni Ate Sandra. Muntik ko nang nakalimutan ang presensya nito kung hindi pa ito nagsasalita. Hindi ko na kaya pang tumugon sa sinabi niya dahil mas abala ko sa pagpipigil ng mga ungol ko. Kung pagkatapos ng kabaliwan kong ito ay huhusgahan at itatakwil ako ng mundo, ay mas maigi sigurong susulitin ko bawat segundo. Uungol muna ako ngayon at next life na lang mag-iisip. Bakit hindi ka pumasok sa unang araw ng klase mo? Agad na salubong na tanong sa akin ni Papa sa unang pagkakataong magkaharap kami sa pagkainan para sa hapunan dito sa bahay ni na Ate Sandra at Eros. Kaninang umaga pa sila dumating ni Maura pero nagawa kong iwasan ang presensya nila. Ngayon lang talaga hindi dahil kinakailangan kong sumabay ng hapunan sa kanila, lalo na at lumipad sa Ate Sandra papunta ibang bansa at mukhang bukas pa uuwi. Luis, may hinahong tawag ni Maura kay Papa. Nakakahiya kay Eros. Parang walang narinig na pinagpatuloy ko ang pagkain. Wala naman akong pakialam kahit na ano pang sabihin ni Papa sa harapan ni Eros. Sa nangyari sa pagitan namin ni Eros ay wala na yata akong ikahihiya pa. Hindi nga ako nahiyang pumatol sa kanya na asawa ng pinsan ko. Kaya bakit ko ikahihiya na masasermonan sa harapan niya? Nalawayan na ako ni Eros mula sa puno ko hanggang talampakan. Kaya wala na akong kailangan pa itago mula rito. Hindi naman siguro mababawasan ang init niya sa akin dahil lang sa suki akong sermonan ng ama ko. At wala akong pakaalam kay Renz na kasama din namin sa hapag. Bali wala sa akin kung masaksihan man ito, first hand ang pananermon sa akin ni Papa. Sino bang anak ang hindi dumaan sa sermon ng magulang? Kaya nga, Maura, nakakahiya kay Eros at hanggang dito ay dala-dala ng batang ito ang tigas ng ulo niya. Hindi nagpapapigil na sagot ni Papa. Mamaya mo na kausapin. Awat ni Maura dito. Sige na, kumain ka na. Eros, binibigyan kita ng permiso na disiplinahin ng batang ito pag pinapasakit ang ulo ninyong mag-asawa. Baling ni Papa kay Eros. Hindi naman siguro tayo aabot sa lagay na iyan, Luis. Formal na tugon na Eros. Lihim ako napangiti sa sinabi ni Papa. Hindi nito alam na ibang ulo na Eros ang pinapasakit ko at hindi na ako bata. Bumuka ka na nga ako sa harapan ni Eros. Pasensya na at hindi ko alam na nagsimula na palang klase niya. Dagdag na Eros. Paano niya malalaman abala siya sa pagpapaungol sa akin?
Sinadya ko talagang hindi pumasok sa unang araw dahil wala pa namang seryosong klase at malamang orientation pa iyon. Masyado lang talaga excited si Papa at parang hindi naging estudyante. At grabe naman ito, ang layo-layo ng probinsya namin pero alam na alam pa rin ito ang bawat galaw ko dito. Hindi na ako magugulat pa kung iglap lang ay maaga nitong matuklasan ng mga pinaggagawa namin ni Eros. Wala naman itong sakit sa puso kaya malabong aatakihin ito sa puso. Malamang ay mag-aapoy lang ito sa galit. Kami nga ang dapat na humingi ng paumanhin sa'yo. Parang nahihiyang tugon ni Papa. Malaking abala na itong ginawa namin. Don't mention about it. Balo walang sagot na Eros. We're family. Family stroke yata ang ibig niya sabihin. Dahil pamilya man kami sa harap na ibang tao at maging sa sarili namin mga pamilya. Pero sa likod ng saradong pinto ay hindi na pampamilya ang mga activity na pinagkakaabalahan namin gawin. Mabuti na lang at hindi na nasundan ang pamumuna sa akin ni Papa hanggang sa matapos kaming kumain. Tsak nahahanap ito ng pagkakataong sasabunin ako ulit at babanlawang maigi kaya habang abala pa silang nag-uusap na Eros ukol sa negosyo ay tumalilis na ako. Sa laki na itong bahay ni Eros ay pwede kaming magtaguan ni Papa buong gabi. Tsak na una ako nitong hahanapin sa sarili kong kwarto kaya ang ginawa ko ay dumiretso ako sa kwarto ni na Eros at Ate Sandra. Wala pa naman sa Ate Sandra kaya hindi ako nag-aatubilin pumasok. Unang beses akong tumuntong dito kaya tumingin-tingin ako sa paligid. Doble ang laki nito sa silid na inuukup ako. May sarili pa itong receiving area bago ang mismong silid ko nasaan ang malaking kama. Habang naglalakad ako paikot sa kama, inaengganyo akong humiga dito. Naglalaro sa isip ko ang maaaring ginagawa na mag-asawa sa ibabaw nito. May konting kurot akong nararamdaman sa kaibuturan ng puso ko dahil sa isiping iyon. Wala naman akong karapatan at hindi ko rin pinasok ang bagay na ito upang magdrama lang sa bandang huli. Hindi ko pag-aari sa Eros at pareho lang namin ginagamit ang bawat isa sa pansarili naming interes. May asawa siyang tao kaya tsak na para usan lang ako ng init niya at ako naman ay kakasangkapin ko siya upang maramdaman ni Papa ang kahihiyan at sakit na dinanas ng tunay kong ina. Alerto ako napabangon mula sa pagkakahiga nang marinig ang pagbubukas ng pinto. Inaasahan ko sa Eros ang dumating pero narinig ko ang boses ni Maura kaya mabilis ko ikinubli ang sarili sa nakaawang na pintuan ng walk-in closet. Rinig na rinig ko ang malakas na tibok ng sarili kong puso habang papalapit sa puwesto ko ang boses ni Maura at ng sinumang kasama nito. Hindi ko mapigilang mag-alala, sabi ni Maura sa kasama. Abot-abot ang kaba ko habang hinihintay na magsalita ang kausap ni Maura upang marinig ang boses nito at mapagsino ito. Hindi ko man sila nakikita sigurado kung may kasama si Maura. Parang namimigat ang ulo ko at lihim kong pinagdadasal na sana'y mali ako sa hinala ko na si Eros ang kasama nito. Alam kong malabong mangyaring may ibang taong basta-basta nilang pumapasok dito sa master's bedroom pero kumakapit pa rin ako sa katiting na pag-asa na mali ang una kong hinala. Wala kang dapat na ipag-alala. Para akong sinikmuraan ng mapagsino ang boses ng kausap ni Maura. Yung nararamdaman kong pangamba kanina ay biglang napalitan ng gulat na unti-unting nauwi sa matinding galit. Renz, mali ito. Giit ni Maura sa kausap. Hindi tayo pwedeng makita magkasama. Humilab ang sikmura ko at parang gusto kong masok sa isiping may namamagitan sa madrasta ko at kay Renz. Halos doble ng edad ni Maura kay Renz pero pumatol ang huli sa una. Kahit nagkakaedad na pala pag malandi ka na nung una pa man ay mananatili kang ganoon. Kabit na nga siya ni Papa noon pa. Bago pinakasalan pero ngayon ay nagawa niya pang mga bit. At eto namang si Renz, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak nito upang maging kalaguyo ng babaeng pwede na nitong maging nanay. Isang Aldovino ang pumatol sa isang matandang babae na may asawa. Hindi ko na pala kailangan gumawa pa ng iskandalo ikasisira ako dahil kayang-kaya ng sirain ni Maura ang pagsasama nila ni Papa. Akmang lalabas ako sa pinagtataguan upang kumprontahin ang dalawa nang matigilan ako dahil sa muling sinabi ni Renz. Huwag kayo mag-alala, Mommy. Hindi ko guguluhin ang pamilya niyo ngayon. Gusto ko lang naman makita ang buhay mo rito matapos mong piliin si Luis over my own father. Napatakip ako sa sarili kong bibig habang nalalaki ang mga matang paulit-ulit na binabalikan sa isip ang narinig. Wala sa sarili ako napasandal sa pader na nasa aking likuran dahil sa revelasyong narinig. Biglang nawala ng lakas ang binti ko at padaus-dus akong napaupo sa sahig. Anak ni Maura si Renz?
Hindi sila magkalaguyo tulad ng una kong hinala, kundi ay mag-ina silang dalawa. Isang Aldovino ang ama ni Renz pero papaanong mas pinili ni Maura na maging kabit ni Papa bago pakasalan nito? Kung pera ang habol niya ay mas mapera ang mga Aldovino at may anak pa siyang isinakripisyo para sa relasyon nila ni Papa. Mukhang pera ang tingin ko kay Maura dahil sa pakikiapid kay Papa nung buhay pa ang ina ko pero papaano may anak ito sa isang Aldovino? Hindi naman sa ayaw kita rito. Malungkot na pagpapatuloy ni Maura. Malaki ang pagkukulang ko sa iyo bilang ina pero alam mo naman kung ano ang tunay na namagitan sa amin ng ama mo. Naiintindihan ko po. Tugon ni Renz. Alam kong ayaw niyo lang malaman nung anak-anakan niyong si Rian ang tungkol sa existence ko. Mapait na pagpapatuloy nito. Malinaw ang gusto niya sa akin sa tono pa lang ng pananalita niya. Hindi ko ramdam iyon tuwing kaharap ko siya pero ngayon ay hindi maitatanggi may hinanakit ito sa akin. Kaya ba minsan ko siyang nakikitang nakatingin ang kakaiba sa akin?